Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. What's the meaning of this, Colin? Seryoso ang mukha na tanong ng CEO at top billionaire sa bansa na si James Miguel Suarez sa kanyang business partner na si Colin Madrigal. Kasama sa meeting ang mga ilan sa mga top executive ng kumpanya at ang kaibigan nila na si Santiago Alegre na siyang namamagitan sa dalawang nasasakupan ng mga negosyante. I have nothing to do with this, James. Don't you dare accuse me? Sagot naman ni Colin Madrigal na halatang mainit na rin ang ulo at tuluyan ng naputol ang pagtitimpi nito. Bukod sa pagiging negosyante, ay kilala rin si Colin Madrigal na pinuno ng mafia sa bansa. Kinatatakutan at walang may kakahiyang humamon at bumangga except James na alam niyang may atraso sa kanya, si Colin. Pinaimbestigahan ko ang lahat na nawawalang profit income sa kumpanya. Pumasok ang mga ito sa savings account na nakalink sa pangalan mo, kaya wag ka nang tumanggi at nagmamaang-maangan ka pa. Madilim ang mukha ni Colin nang tiningnan ang mga dokumento at inexamine kung tama nga at legal ang mga ito. How did it happen? Maang na tanong nito habang hindi maikakaila ang matinding galit sa mukha. Paiimbestigahan ko ang tungkol dito at sisiguraduhin ko na mahuhuli ko ang may kagagawa ng lahat ng to. Wala akong kinalaman dito at wala akong balak man lamang dahil kilala mo ako na dati ng mayaman at umaapaw ang kayamanan. Sa mainit na tagpo ng dalawa ay may isang pares na mga mata ang nanonood sa kanila at lihim na nagdiriwang sa kaguluhan na nakikita. Galit na umalis si James at tinalikuran ng meeting na hindi pa natatapos dahil uminit ang ulo matapos matanggap ang isang envelope na may laman ng mga dokumento na pinakita niya sa board at sa kasosyo sa negosyo. Gavin POB. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na natulog pero daig ko pa ang nakatulog ng napakahabang oras. Isang eksena ang biglang pumasok sa memorya ko at malinaw na nakita ko ang mga taong nasa harapan ko. Gustuhin ko mang magsalita pero hindi ko magawa. Sumisigaw ako pero hindi nila ako marinig. 4 na itim na sasakyan ang humarang sa isang puting kotse na papasok sa isang high-end subdivision na alam kong pamilyar ako pero hindi ko maalala kung saan. Malinaw na nakikita ko kung paano tinutukan ng mga armadong kalalakihan ang sakay ng puting kotse at pilit na pinabababa hanggang sa tuluyan ng hindi nakapagtimpi ang isa at binasag ang salamin ng bintana at nagkagulo na nang manlaban ang lalaking sakay nito. Magulo, maingay at nakakatakot ang sumunod na eksena dahil patuloy ang panlalaban ng lalaki hanggang sa pinagtulungan nito at nawala ng malay dulot sa tinamong bugbog sa katawan. Daig ko pa ang nanonood sa HD sa palabas sa telebisyon dahil malinaw na nakita ko at napapanood ko ang bawat eksena. Tinalian ang mga kamay ng lalaki at nilagyan ng piring sa mata kahit wala ng malay. May busal na rin siya sa bibig para marahil hindi makasigaw at gumawa ng ingay kung sakali na magising ito. Para akong hangin na nakasunod sa kanila at nanonood sa bawat nangyayari, maging sa kung paano kami pumasok sa isang luma at kinakalawang na bahay at dinala siya sa isang basement na tanging isang bumbilya lamang ang tanglaw sa buong lugar. Gusto ko siyang tulungan pero hindi ko magawa. Abot kamay ko siya na tila kasama ako sa mismong pangyayari pero hindi ko siya kayang iligtas sa dahilan na ako mismo ay hindi ko maintindihan. Gusto ko siyang lapitan at tulungan para makatakas pero wala akong lakas. Wala siyang malay at nakahandusay na basta nalang itinapon na parang basahan sa marumi at maalikabok na sahig.
Ilang ulit na sinubukan ko siyang lapitan at paulit-ulit na hinahawakan pero walang nangyari dahil heto ako, bigo na nakatunghay sa kanya habang hindi malaman kung ano ang gagawin. Alam ko sa sarili ko na kilala ko siya. Sa puso ko ay alam ko na bahagi siya ng pagkatao ko pero nalilito ako kung bakit ganito ang nangyayari sa akin. Narito ako kasama niya pero bakit hindi ako nararamdaman at nakikita ng iba? Posible ba na namatay ako nang nabaril ako at operahan ni Ellie? Sa pagkakatanda ko, base sa huling sinabi niya, bago tuluyan ako nawala ng malay, ay aalisin niya ang bala sa katawan ko. Pero bakit ganito ang nangyari at nakikita ko ngayon? Hindi kaya namatay na ako at gumagala ang diwa ko kaya ganito ang nasasaksihan ko? Posible ba na ito ang resulta ng operasyon at naging multo ako na hindi matahimik ang kaluluwa ngayon gaya ng napapanood ko sa palabas dahil hindi pa nasesentensyahan kung saan talaga mapupunta ako at tinitimbang pa ang naging kasalanan ko sa mundo? Napailing ako at muli ay nilapitan ko ang lalaking nakahandusay at walang malay. Larawan siya ng mayaman na lalaki na may mataas ang antas sa buhay dahil halata sa uri ng pananamit nito. Kahit kailan talaga, laging nasasangkot sa gulo ang mayayaman. Sila kasi ang mas prone sa ganito dahil sa dami ng pera at yaman na taglay. Mas mabuti pa ang mahirap dahil problema sa pagkain lamang at gastusin ang iniisip. Hindi gaya ng mga mayayaman na nakikilala ko, na seguridad nila at problema kung paano palaguin at poprotektahan ang yaman niya, pati na ang angkan na sa huli ay hindi naman nila madadala sa hukay. Sa buhay natin dito sa mundo ay wala talagang perpekto. Heto at mayaman siya pero nanganganib naman ang buhay niya and who knows na baka pati mahal niya sa buhay ay kasabay niyang nasa hukay ang isang paa sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nagpaikot-ikot at panay ang lapit sa lalaking nakikita ko pero hindi ko siya magawang hawakan. Sumigaw ako ng paulit-ulit para magising siya at makausap ko kung paano siya matutulungan na makatakas pero walang nangyari. Kung bakit ba naman kasi hanggang ngayon ay wala siyang malay. Kung sana ay gising siya sa mga oras na ito ay sigurado akong maraming magbabago sa maaaring mangyari sa kanya. Sinikap ko na makalabas sa silid pero hindi ko rin magawa kaya tulad niya ay nakakulong rin ako kasama niya. Ewan ko ba naman kung bakit nakapasok ako sa gulo na to gayong hindi naman ako dapat sangkot dito. Ilang oras din ang nagtagal nang muli ay may pumasok na 4 na lalaking may hawak na baril at sinipa siya sa sikmura ang lalaking nakabaluktot at walang malay. Panay ang awat ko pero gaya kanina ay walang nangyari dahil hindi rin nila ako nakikita at nararamdaman kaya frustrated na pinapanood ko na lamang silang lahat. Gisingin mo! Matigas na utos ng lalaki na sa tingin ko ay pinuno ng grupo na pumasok dito sa loob ng silid. Boss, mukhang napuruhan yata at ayaw ng magkamalay. Sagot ng isa. Kumuha ka ng tubig. Bilis! Pasigaw na utos nito sa mga tauhan na agad namang tumalima. Saka ko lang naunawaan kung para saan ang tubig at bakit nito pinakuha matapos na buhusan ng lalaking may dala ng timba ang taong walang muwang sa nangyayari ngayon. At ngayon napabalikwas pero dahil nakatali ang paa at kamay ay wala itong nagawa at nalilimahid na nagpupumiglas para magkawala. Bravo, Oscar! Magaling! Kapaki-pakinabang ka talaga! Puri ng lalaki sa tauhan. Siyempre boss, kinuha ko yan sa loob ng cooler na pinaglalagyan natin ng beer kaya sigurado na nanginginig na ngayon ang tarantado na yan. Malakas sa tawanan ang narinig ko dito sa makipot na lumang basement na akala mo ay nakakatawa ang ginagawa nilang kawalang hiyaan sa taong walang kalaban-laban sa kanila. Malakas na ungol ng lalaki na may busal sa bibig matapos sipain ng isa sa mga lalaki na nakapaligid dito. Boss, gusto na yatang magsalita. Mukhang may sasabihin sa'yo.
Nakangisi na turo ng isang mataba at malaking tiyan sa lalaki nagpupumiglas. Easy ka lang bata, aabot din tayo dyan. Sagot ng pinakapinuno sa grupo. Kunin nyo, paupuin mo dito. Utos pa nito sa tauhan na agad namang tumalima at binuhat ang lalaki na alam kong nalalaban. Napapikit na lamang ako ng masaksihan kung paano ito sinikmuraan ng ilang ulit. Kaya kulang na lamang ay mawalan ulit ito ng malay dahil sa mga tinamo na bugbog sa katawan. Bata, alam mo, mapapadali ang transaksyon natin dito kung susunod ka lang sa sasabihin ko at magiging mabait ka. Sabi ng pinuno na narinig ko na tinawag na master ng mga kasama. Nanatili na nakaupo ang lalaki at wala itong sinabi. Siguro sa mga oras na ito ay napagtanto niya na wala siyang magagawa kahit magpumiglas pa siya kaya seryoso lamang itong nakaupo. Tanggalin mo na ang piring at busal niyan, utos ng master habang hawak ang isang maikli na baril na hindi ko alam kung ano ang tawag. Who are you people? What do you want from me? Matigas sa tanong ng lalaki na nagbabaga ang mga mata sa galit. Oh, mukhang amoy dolyar. Salita pa lamang pangmayaman na. Mapang-uyam at nakangisi na sagot ng master. Pinanood ko kung paano ito lumapit sa lalaking nakaupo at nakatali na ngayon ay matalim ang mga mata na isa-isang tinitingnan ang mga lalaking kaharap niya. Simple lang ang kailangan ko, James Miguel Suarez. Pirmahan mo lang ito at tapos na ang usapan nating dalawa. Walang maraming usapan. Ligtas ka at ang babae mo. Hindi ako nakatiis at lumapit ako sa mga ito. Pilit na inaagaw ang papel na hawak ni Master. Pero hindi ko ito mahawakan dahil para lang akong hangin na dumaan at tumatagos ang aking mga kamay. Tila mababaliw ako sa mga nakikita ko. Hindi ko maisip kung bakit kailangan ko itong masaksihan at wala akong mapagpilian kundi ang manatili dahil pakiramdam ko ay kinakapos ako ng hininga. Oras na lumayo ako dito at sinubukan ko nang umalis kanina. Tila ba may kung ano ang nagdurugtong sa amin na lalaking tinatawag na James. Alam ko na hindi ko pa siya nakakaharap noon. Hindi ko kilala pero hindi ganon ang nararamdaman ko dahil tila ba malaking bahagi siya sa pagkatao ko. Hindi ako mapakali at panay ang mga tanong na dumadaloy sa isipan ko habang pinapanood ko siya kung paano siya sakta ng mga taong kaharap namin. Nalilito ako at naguguluhan dahil ramdam ko ang bawat suntok na tumatama sa kanya na tila ba iisa ang katawan namin. Pipirmahan mo o hindi? Gigil na tanong ng master matapos ang ilang ulit na bigay todo na suntok kay James. Still, my answer is no. Sa tingin mo, ibibigay ko sa demonyo mong amo ang lahat ng pag-aari ko? Never. Kapag pinatay niyo ako, siya ang higit na mawawalan dahil mapupunta sa isang tao lamang ang lahat ng yaman at ari-arian ko. Do you think I'm stupid enough to trust him? Matapang na sabi ni James sa kaharap. Look, nagsasayang lang kayo ng oras at pagod dito. Wala kayong mapapala dahil kahit pirmahan ko ang dokumentong hawak mo, malabo na makuha ng amo nyo ang lahat ng asset at yaman ko dahil may nakasafety na ako na last will testament para sa taong pinamanahan ko. Seryoso na sabi nito sa kaharap. Sino at kanino mo ipinanghalan ang yaman mo? Matigas sa tanong ni Master. Why? Kikidnapin nyo rin siya gaya ng ginawa niyo sa akin? Nakangisi na tanong nito. Pinanood ko kung paano si James nagsasalita. Gayong nasa bingit na ito ng kamatayan. Wala akong nakikitang takot sa kilos niya na matatag na nakaupo kaharap ang mga taong walang kahit anong awa para sa kanya at handang tapusin ang buhay niya sa oras na ginusto nila. Wala ka sa posisyon para tanungin ako, kaya sagutin mo ang tanong ko. Bulyaw ng kaharap sabay hawak sa kuwelyo ng damit na suot ni James. Relax, mayaman ako. Di hamak na mas mayaman sa amo mo. Kaya kung ako sa'yo, iisipin ko kung saan ako papanig at kanino kakapit para kumita ako. Negosyo ang lahat, tandaan mo yan. Lahat ay nabibili ng pera, maging kayo.
Sabihin niyo lang. Puno ng kumpiyansa na sabi ni James sa kaharap. Hindi mo ako maloloko, gago ka. Mas pipiliin ko pa ang boss ko kaysa sa tuso na demonyong kagaya mo. Tinaasan lang siya ng kilay na saad ni Master. Bakit? Dahil takot kayo sa amo nyo? Kilala ko si Colin. Alam ko ang kaya niyang gawin pero hindi ko alam na masyado na siyang sakim kaya naging bobo na ang amo nyo. Matapos marinig ni Master ang sinabi ni James ay sinunggaban niya ito at muling inundayan ng suntok. Mas matindi pa dyan ang aabutin mo. Masyado kang matabil at puro dada. Pirmahan mo na ito nang matapos na tayo. Gigil na bulyaw ni Master. Kahit patayin niyo pa ako ngayon, still, my answer is no. Tarantado ka? Masyado kang matigas ha? Galit na sigaw ni Master dahil hindi nito makuha ang gusto. Nagmamatigas kasi si James. Kahit anong pilit at pananakit ng mga tauhan ni Master ay hindi niya mapasunod ito na pirmahan nito ang papel na hawak nila. Kapag hindi ka pa sumunod, papatayin ko ang babae mo. Galit na banta ni Master kay James pero nagkibit balikat lang ito at tumingin ng masama sa taong kausap. Really? Bago niyo magawa yan, siguraduhin niyo muna nasa bansa pa siya dahil iniwan niya na ako kasi babaero daw ako. Nakangisi na sagot ni James. Ang gago mo talaga. Sign it at tapos na ang usapan. Nang gagalaiti na bulyaw pa ni Master. Alam ko sa pagkakataon na ito ay naputol na ng tuluyan ang maikling PC na pasensya ni Master dahil sa mga oras na ito ay para na siyang isang tao na walang kaluluwa na handang idaan sa dahas lahat ng bagay. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa paligid na ikinapatda ko. Malinaw na nakita ko kung paano bumaon ang bala sa katawan ni James. Mabilis na nagmarka ang dugo sa maruming damit na suot nito, kaya lalo akong natakot sa kalagayan niya. Pero wala akong magawa kundi panoorin ang bangungot ng buhay ko. Tapos na ang pagtitimpi ko. Tutal ayaw mo at wala kang balak na gawin ang gusto ko, kaya mabuti pa natapusin na natin to. Matapos sabihin ni Master iyon ay ikinasa nito ang baril pero hindi niya pinutukan si James dahil nilapitan ito ng isa sa mga kasamahan nito. Master, utos ni boss, huwag nating basta patayin ang gago na yan hanggat hindi natin napapapirma. Mananagot tayong lahat sa kanya kapag tinuluyan mo yan agad. Nag-aalala na sabat ng tauhan na kasama. Gago, sagad na ang pasensya ko at inubos na ng hinayupak na lalaking to. Kapag hindi pa niya ginawa, putulan yun ng daliri na magtanda. Namumula sa galit at inis na sigaw nito. Kanina pa siyang nakasigaw na akala mo mga bingi lahat ng tao sa paligid. Hindi ba siya napapagod, gayong kulang na lang ay maputol ang litid sa leeg niya kasi sigaw. Kahindik-hindik ang mga sumunod na tagpo dahil matinding torture ang inabot ni James sa kamay ng mga tauhan ni Master pero hindi ito bumigay at nagawa niyang kayanin ang lahat. Kung bakit ba naman kasi hindi na lang niya ibigay ang gusto ng mga ito nang matapos na ang paghihirap niya at pakawalan siya ng mga taong halang ang kaluluwa na walang awa sa kapwa na gawin ang lahat-lahat alang-alang sa pera at yaman na gusto nilang makamkam at makuha. Akala ko masyadong malupit ang mundo para sa isang dating pulubi at mahirap na kagaya ko. Hindi ko alam na higit na masaklap ang dinanas ng ilan dahil lamang sa pera at yaman na inaasam ng marami. Masyado nang mapanganib ang mundo sa lahat ng tao na nabubuhay dito. Mayaman o mahirap, lahat tayo ay walang takas at pare-pareho na nakakaranas ng kalupitan ng tadhana sa iba't ibang paraan at pagkakataon. Akala ko noon kapag may pera ka ay kaya mo nang bilhin ang lahat at paikutin sa palad mo ang mga bagay na gusto mong makontrol. Pero nagkamali ako dahil higit na mas mapanganib ang mundong ginagalawan ng isang taong maraming pera at kayamanan laban sa mga taong ibinenta na sa demonyo ang kaluluwa, mabuhay lamang na maraming salapi kahit na gumawa ng masama. Tama na yan, nagsasawa na ako. Kung ayaw sumunod, tapusin na natin. Tinakbo ko si Master para harangan ito dahil ramdam ko
na nanghihina na si James. Bukod kasi sa tama ng bala na bumuon sa katawan nito ay panay din ang bubog nila kaya lupaypay na ito pero pilit na lumalaban. "Patayin na yan! Kill him!" sabi pa ulit ng master ng mga tauhan. Nanginginig ako, alam ko na higit pa sa nasaksihan ko kanina ang posibleng makita ko, oras na itinuloy nila ang masamang balak gawin kay James sa harapan ko. "Masyado kang matigas, kaya ito na ang huling araw mo sa mundo," sabi ni Master, sabay tutok ng baril kay James. "Sa tingin mo kapag pinirmahan ko ang papel na hawak mo, ay makukuha mo ang gusto mo?" Bigla ay malakas sa tanong ni James na nag-angat na mukha ay tumitig na diretsyo sa mga mata ni Master. "Wala kang makukuha ni isang kusing dahil mapupunta ito sa gahaman at sa kimong amo. Kung ako sa'yo, mag-isip ka. Let's have a deal. 100,000,000 kapalit ng kalayaan ko. Or name your price kung gusto mo ang offer ko. It's fair and square. So if I were you, think about it carefully dahil minsan lang ito mangyari at bihira lang ang offer na inalok ko sa'yo." Seryoso at mahabang sabi ni James. Nagkatinginan ng mga taong kasama ko sa silid bago kunot noo na bumaling si Master kay James. "Kung totoo ang sinasabi mo na 100 million pesos, deal." Hindi pa nito natatapos ang gustong sabihin nang mag-ring ang cellphone na hawak nito. Alam ko na hindi lang kung sino ang tumatawag dito dahil sinabi niya ang buong detalye ng mga nangyayari at maging ang pagtanggi ni James na gawin ng bagay na hinihingi nila dito. "Boss, matigas eh. Ayaw makisama at nagmamatigas," sabi ni Master sa kausap. Bagay na nakumpirma ko na ito ang amo niya na nag-utos na dukutin ito, pahirapan hanggang sa mapipirma si James sa dokumento na hawak niya. Pansamantalang natigilan ang pananakit kay James pero hindi swerte ngayon dahil muling itinuloy ng mga ito ang torture sa kanya hanggang sa hindi ko natuluyang kinaya ang mga sumunod na tagpo matapos pagbabarili ni Master si James na ngayon ay naghahabol na ng hininga nang muli akong maglakas ng loob na tumingin sa kanya. Nakahandusay na ito sa sahig matapos bumagsak mula sa upuan ng barili ni Master. Ginawa ko ang lahat para tulungan siya pero pakiramdam ko ay maging ako rin ay pinapangupusan na ng hininga. Pakiramdam ko ay magkadugtong ang pintig ng puso namin sa hindi ko malamang dahilan at kung paano nangyari yon. Dahil heto, sa puko ang dibdib ko na naninikip at tila unti-unting nauubusan ng hangin sa baga. "Rose, Gavin," mahinang bulong ni James ang huling narinig ko bago ito tuluyan ng nalagutan ng hininga. Sa tagpong ito ay nablangko ang utak ko dahil heto pinapanood ko kung paano siya nakahiga at nakahandusay na walang buhay at sinubuyan ng gasolina ng tauhan ni Master na alam ko na kung ano ang tumatakbo sa isipan matapos makita ko kung paano nagsindi ng apoy ang hayop na lalaking pumatay kay James na may hawak ngayon na lighter. "Masakin ka dahil pinili mong mamatay kaysa mabuhay at ibigay ang yaman mo sa amin," nakangisi na sabi ni Master sabay hagis ng apoy sa wala ng buhay na katawan ni James sa sahig. "Master, paano ang pera?" Tanong ng lalaking may malaki ang tiyan habang nakatingin sa nasusunog na katawan. "Kung hindi natin nakuha sa kanya, kay Rose natin makukuha yon." Nakangiti na parang nanalo sa loto na sagot nito sa kausap kasabay sindi ng sigarilyo. "Rose, mukhang siya ang babaeng huling binanggit ni James bago siya nawala ng buhay." Isang katanungan ang biglang pumasok sa isipan ko matapos maalala ang huling sinabi ni James bago bawian ng buhay. Malinaw na narinig ko na binanggit niya ang pangalan ko. Hindi kaya nakita ko ni James kaya tinawag niya ako? Napapikit ako ng mariin at pilit na inaalala ang huling tagpo ng buhay nito na nasaksihan ko. Imposible na nakita niya ako dahil ni minsan ay hindi siya tumingin sa direksyon ko. Malabo rin na nasabi ko ang pangalan ko kay James dahil hindi rin kami magkausap na dalawa. Kung ganoon, paano niya nalaman ang pangalan ko
At bakit niya nabanggit gayong hindi kami magkaano-ano? Hindi kaya ibang tao ang Gavin na nabanggit niya at nagkataon lamang nakapangalan ko? Luhaan ako nang muling magmulat ng mga mata. Hindi ko akalain na ganito ang epekto ng tagpo na nasaksihan ko. Wala na ang mga halimaw na pumatay kay James at ngayon ay ako na lamang ang naririto habang natutupok ang buong lugar. Ang bigat sa loob ko na humakbang palabas ng bahay na nasusunog at iwan ang naaabo na katawan ni James. Isang huling sulyap ang ginawa ko bago lumayo sa bahay na naging saksi sa krimen kung paano pinatay si James. Naabutan ko pa ang mga tauhan ni Colin Madrigal na masaya habang nilalamon ng apoy ang buong paligid. "Boss, wala ka nang poproblemahin. Nagawa ko ng maayos at malinis." Kahit hindi ako makinig at lumapit mismo sa tabi nito, ay alam ko kung sino ito. Matindi ang galit umano sa puso at isip ko para sa sakim na taong may kagagawa ng lahat ng ito. Makapangyarihan siya, mayaman at tinitingala. Gusto kong bigyan ng katarungan ang nangyari kay James. Pero wala akong kakayanan dahil mahina at mahirap lang ako. Ano nga naman ang laban ko sa isang makapangyarihan na tao na kinatatakutan ng marami dahil sa nakatatak sa pangalan nito? Gusto kong mag-imbestiga at alamin pa ang katauhan ng tatay ni Ellie. Gusto ko ring malaman kung bakit ko nakikita ang lahat ng mga ito, anong dahilan at para saan. Naguguluhan ako, maraming tanong ang paulit-ulit na sumasagi sa isipan ko. Kanina, habang sinasaktan siya ay nararamdaman ko ang lahat na tila iisang tao lamang kami. Akala ko ay dala lamang ito ng mga nakita ko, pero bakit kusang pumapasok ang kakarampot na bahagi ng tagpo na ito sa aking alaala? Maraming pagdududa, katanungan, pag-aalala ang ngayon ay laman ng aking kaisipan. Pakiramdam ko ay hindi na ako normal dahil sa mga nakikita ko na akala ko ay guni-guni ko lang o kaya naman ay dahil marahil na nasaksihan kong barilan kasama si Ellie. Natatakot na ako sa muling pagmulat ko ng mga mata ay ibang pangyayari naman ang makikita ko na pampagulo sa aking isipan. "Gavin! Gavin!" Tawag nung kung sino mula sa paligid ko. Lumingon ako at hinanap ang pinagmula nito pero wala akong nakita. Tila ba pinaglalaroan ako ng aking imahinasyon na ngayon ay parang baliw na iba ang nagiging kilos ko. "Gavin, hanapin mo ang sarili mo. Kilalanin mo kung sino ka." Malakas at pasigaw na sabi pa nito. "Sino ka? At anong kailangan mo sa akin?" Naguguluhan na tanong ko sa taong hindi ko makita kung saan nagtatago at tanging ang pamilyar na tinig lamang nito ang naririnig ko. "Kilala mo ako. Kilalang kilala." Sabi pa nito gamit ang ngayon ay mahina na lamang na tinig na tila ba ay dinala ng ihip ng hangin sa kung saan. "Find me. Kapag nahanap mo ako, matatagpuan mo na rin ang sarili mo at masasagot mo rin ang lahat ng katanungan sa isipan mo." Iyon ang huling narinig ko dahil tuluyan na siyang nawala sa paligid ko. Panay ang hanap ko sa kanya pero bigo ako dahil naglaho na siya ng tuluyan kasama ng malakas sa simoy ng hangin at kasabay ng unti-unting pagsinag na liwanag sa lugar kung nasan ako na hindi ko napansin na wala na pala ako sa labas ng bahay kung saan pinatay at sinunog pa ang bangkay ni James na alam kong imposible pa na mahanap na kung sino para kilalanin ito. Nakapagtataka kung sino siya at bakit ganun ang sinabi niya. Pero gagawin ko yon para sa akin. Hahanapin ko ang sarili ko at ang pinagmulan ko nang sa ganoon ay matagpuan ko at masabi ko na kung ano nga ba ang tunay na katauhan ko. Hindi ako pwedeng matakot sa pagkakataon na ito dahil hindi ako katulad ni James na nabura dito sa mundo nang walang nakakaalam na kahit na sino maliban sa mga taong kumitil sa buhay niya. At ako na walang muwang kung bakit nasaksihan ko ang lahat na tila ba nasa iba akong mundo.